Kamusta po? Naway nasa magandang kalagayan po tayong lahat, no? Ito ang aking daily devotion for today. Sana po ay ito yung nakabatay po sa 365 daily devotion ni Pastor Rasul Ocampo. At ang paksa po natin ay See Through the Eyes of Faith. At ang scripture po ay Pangalawang Kings, Kapitulo 6, versikulo 15 hanggang 17. When the servant of the man got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. "Oh no, my lord, what shall we do?" the servant asked. "Don't be afraid," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." And Elijah prayed, "Open his eyes, Lord, so that he may see." Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Okay? Tignan natin yung mga paksa or teachings po natin ngayon, no? Tatlo po ito. Ang una ay life is full of uncertainties. So, madalas po talaga, madaming pagkakataon, madaming sitwasyon sa buhay natin na at hindi rin maitatanggal na madaming uncertainty sa buhay. Madaming malabo, madaming dark, madaming hindi halata, madaming nakatago at madalas sa mga sitwasyon na yun, hindi talaga tayo sigurado sa kahit ano natin mapipili na daan man o desisyon, no? At madalas din magkakaroon rin tayo ng mga pagkakataon na there are many things at stake, no? And takot rin tayong pumili ng mali, no? Maling desisyon, maling daan. At matakita talaga natin sa verse na to na pinapakita na may dalawang talagang tao, no? Yung many of our lives are like Elijah's servant, na nakita mo yan, no? Na may dalawa talagang perspektibo dito na pero tayong kay sa servant ni Elijah. Ano yun? May perspective ni Elijah, yung perspektibo ng Diyos. Yung servant naman, bago binuksan ng kanyang mga mata, ay perspektibo o literal na perspektibo talaga. Yung literal na pananaw nakikita natin sa mundo. Kaya importante yung pananampalataya, no? Kasi madaming uncertainty and hindi sa lahat ng pagkakataon makikita natin ang buong tulong, buong grasya ng Panginoon talaga. Na hindi niya lagi yun papakita sa atin siguro gamit in the physical world, no? Kumbaga, pati kasama na rin din yung mga biyaya at yung tulong niya para sa atin, hindi lagi natin makikita always and mararamdaman always, no? Pero laging nandun at madami pa, hindi nauubusan. So, kaya sumunod tayo sa kabilang topic, no? Yung paksa is, there is no uncertainty in God. So, kagaya nga na sinabi kanina, madaming uncertainties talaga sa buhay. Hindi matatanggal yan. Ang buhay nakakatakot. Kaya mas maganda na kinakapitan natin ang Panginoon para may gumagabay sa atin. May tumutulong sa atin. May humahawak sa kamay natin habang humahakbang tayo sa kadiliman, no? Kasi, kung uncertain man ang buhay, lahat ng bagay na nasa Diyos is always certain. Laging sigurado yan. Laging sure yan. Kaya masasabi natin laging sigurado yung maging desisyon natin kung nakakapit tayo, kung katabi natin lumakad sa buhay natin ang Panginoon, dahil everything goes along with His plan. Basically, lahat ng bagay na pinlano ng Panginoon ay laging masusunod. Kung ano man desisyon niya, yun lang rin ang laging masusunod. Walang nakakaiba nun. Kaya magandang nandun tayo sa Panginoon. Dahil masasabi natin, certain yung may mga mangyayari. Certain, so definitely. If isa ka mananampalataya ng Panginoon kay Hesus Kristo, masasabi natin na mabibiyayaan ka. Masasabi natin, magkakaranas ka ng pagbabago sa buhay mo na patungo sa Diyos. Sa tuwing inaccept mo siya bilang Lord and Savior, bilang Lord sa buhay mo. Kaya, may mga kasiguraduhan yun na pag sumusunod talaga tayo sa Panginoon. Which is why faith matters talaga. We do not rely on our eyes.
majority of time, we don't rely on our feeling, we don't rely on our yung basically yung mga common o literal na senses natin when we believe in God. Kasi madalas talagang hindi mo makikita, hindi mo maramdaman, or rather, may mga pagkakataon na hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman yung presensya ng Panginoon, pero nandun ka, nakapaloob ka nun. Hindi mo na alam na nakapaligid na pala sa'yo yung tulong na maibibigay para sa'yo ng Panginoon. No? So, uulitin ko na, which is why faith matters. We don't rely on our eyes, but our faith. No? So, God's power, God's wisdom, God's strength, because God knows, no? God knows, God has, and God gives. Pero hindi lahat ng pagkakataon mararamdaman natin, makikita natin yan. Yung lakas na binibigay sa atin ng Panginoon para magising, hindi natin nakikita yan. Yung kaalaman, yung wisdom, yung practical usage of knowledge that comes from God, hindi natin yan laging nararamdaman, nakikita yan. Pero nandoon. Nandun rin yung tulong niya para gabayan tayo. Nandun rin yung tulong na binibiyaya niya yung ibang tao para mabiyayaan rin tayo. Nandun yun. Pero hindi lagi natin yun makikita. Hindi natin yan lagi maramdaman. Pero there's always a certainty that God will bless us. God is there. God is there to help. And huli, we see with the eyes of faith. So, laging yung perspektibo, yung dalawang perspektibo, yung literal at yung perspektibo ng Diyos. Para sa akin po, naiintindihan ko rin na gusto ko lang sanang idagdag dun sa naiintindihan ko na kay Pastor Russell Ocampo na we see with the eyes of faith na sa dalawang perspektibo, importante rin yung literal na perspective. Kailangan mo alamin na nasaan ka ba ngayon? Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? At sa perspektibo ng Diyos, sa pananaw ng Diyos, ano ba dapat ang, alam mo na kung nasaan ka, pero kailangan mong malaman may tumutulong sa'yo. Yun yung para sa akin yung magandang perspektibo ng Diyos na parang kahit nasa mahirap ka na sitwasyon mo sa masamang kalagayan ka siguro, ngunit alam mong may tumutulong sa'yo. Alam mong mayroong gumagabay sa'yo. Alam mong may nag-aalaga sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Alam mong laging nandoon. Pero lagi ka pa rin, pero kampante ka sa Diyos. Pero alam mo pa rin kung nasaan ka sa mundo. No? Hindi naman laging pwedeng tumakbo tayo sa harapan ng fast traffic, tapos sabihin natin, ay, Lord, protektahan mo ako. Alam ko, lagi ka na lang lagi mo na lang ako tutulungan eh. Lagi mo na binabantayan eh. Bawal ganun. Be realistic. Be realistic but be aware that God's presence is with you. No? So yun lamang. Salamat sa pakikinig and mabuhay.